spiritual ay yung ating character, faith character. God wants us to reflect the character of His Son, Jesus. Nais po ng Panginoon na mag-reflect, makita sa atin ang character ng Panginoon Jesucristo. God wants us to reflect the character of Christ in our life. Kaya tanong ko po kanina, nakikita na nga po ba sa atin ang character ng Panginoon? And when we talk about Christ-likeness, it's all about transforming your character, not your personality. Pag tayo po yung naging Kristiyano, may kanya-kanya po tayong personalidad. Ang babaguhin ng Diyos at gusto mabago ng Diyos yung ating karakter. The word transform, mababasa niyo po yan sa Romans 12 verse 2. Ang sabi po doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Sabi po, do not conform with this world, but be transformed. Sabi natin, transform. Yung pong word na transform ay nanggaling po sa salitang metamorphosis. Alam ko kung alam niyo na po yun. Lahat naman tayo, nag-aaral tayo ng biology, nag-aaral tayo ng science. Pag binanggit yung word na metamorphosis, doon nanggaling po yung salitang transform, yung po yung pagtuturo sa atin, this is the transformation ng isang caterpillar into a beautiful butterfly. Hindi naman po agad butterfly eh. May proseso pong dinaanan ang isang magandang butterfly. At yun po ang ating pag-aaralan. And when we talk about transformation, when we talk about character development, pakisabi po sa katabi mo, it is a process. Proseso po yun. Minsan matagal na proseso. Matagal na panahon ng paghubog ng Diyos. Minumul po tayo ng Panginoon. At sa ayaw at gusto po natin, it is a slow process of growth. Spiritual maturity ay hindi po instant, it is not automatic. Ang spiritual maturity po ay gradual, progressive. Ito po ay patuloy. Sabi nga po ni Pastor Juan doon sa libro niya, maybe it takes a lifetime. Maaaring siguro sa technique nito, hindi pa rin tayo maging Christ-like. Baka doon na lang tayo sa langit, ganap na maging perfecto. Pero patuloy po. At minsan, painful. Painful po ang paghubog ng Diyos natin. Minsan, kailangan nating dumaan ng mga testings and trials, circumstances, na hindi tayo komportable para tayo pahubog. Subalit, isa po ang layunin ng Panginoon. Nais niyang tayo ay hubugin at makita sa atin ang Christ-like character. Nais ko po ngayong umaga, kung may isang character, pwede po ba tayong tumingin? May isang character na nais ng Diyos na i-develop sa atin. Alam ko kung pinakamahalaga. Ito po yung pinakamahalagang karakter na dapat mayroon ng isang Kristiyano. Ito po yung character ng humility. Sabihin mo lang ng humility. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong umaga at samahan niyo po ako sa mahabang pagtuturo. 2 araw po itong ating katuruan ay nihanda. Pinamagatan ko po itong Jesus Christ, our pattern of humility. 2 piling talata po ang nilagay ng Holy Spirit sa puso ko habang sinusulat ko itong sermon. Una ay Matthew 11:29. Sabi po, take my yoke upon you and learn of me. Sabi mo natin, learn of me. Ang sabi po, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo mga napapagalat na bibigatan at pag-aral at matuto sa akin. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y maamong puso, mapagpakumbaba, at kayo makakasumpong ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Another verse is in John chapter 13, verse 14, and I will expound po yan mamaya. Sabi ng Panginoon, if I then, the Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Sabi ng Panginoon, po akong Panginoon na tinatawag ng guro, Master, o guro, o Panginoon, ay hinugasan at pinaglingkuran kayo. Simplified version, dapat gayon din ay maghugasan kayo ng tao o maglingkod sa isa't isa. Pag-uusapan po natin, kapag pinag-usapan po ang humility, wala po akong i-share sa inyo na pinaka-perfectong example ng humility na higit sa Panginoon sa Kristo. Mismo po ang Panginoon na nagsabi, learn of me. Pakisabi ko natin, learn of me. Tinatanong ko po ang sarili ko, sabi ko, Lord, paano kami ganap na matututo ng magpakumbaba? Then, this verse ay nilagay ng Holy Spirit sa puso ko, learn of me. Ang Panginoong Hesus mismo ang nag-aanyaya na matuto tayo mula sa Kanya. Kaya po, sa buong buwan na to, ay titignan natin, pag-aaralan natin,
muli nating babalikan ang karakter at kung paano nabuhay ang Panginoon sa kanyang kapanahunan. Sisilipin po natin ngayong umaga, hindi lang ang kanyang katuruan, kundi paano siya nabuhay. Sapagkat mas marami po tayong matutuhan sa halimbawa na iniwanan ng Panginoon. Sabi nga po nun sa author, we teach so little by what we say, but we teach so much by what we do. Kadalasan, higit tayong natututo kapag nakikita po natin yung buhay ng isang tao. Are you with me? Kaya nga po kuminsan, kinikwento ko kanina, ako po'y natatakot pag nakikita ko kapag ang anak ko ay mayabang. Kasi may kasabihan mga Pilipino, gaya-gaya, malaki ang tsansa na ginagaya lang tayo ng mga anak natin. Kaya iniisip ko siguro kapag mayabang ang anak ko, malamang mayabang ako. Kung mapagmataas ang anak ko, malamang mapagmataas ako. Sapagkat nakikita lang nila yung kilos mo at ginagaya. Yun pong unang paraan para matuto. So, Jesus Christ, our pattern of humility. And ito po ang sabi ni Oswald Sanders sa isang libro niya, nice kung gamitin bilang panimula. Sabi po niya, if pride is the greatest sin, sa Biblia po, ang pinaka-greatest sin at unang kasalanan ay pride. Sabi po natin, pride. Pride po. At ang sin ay hindi po nagsimula sa daigdig. Ang sin ay nagsimula sa langit. Saan nasumpungan ng kasalanan? Nasumpungan po sa puso ni Lucifer. Pride, ang pride ay hindi po nasumpungan sa tao. Nasumpungan po doon sa isa sa mga anghel ng Diyos na si Lucifer. Pag binasa niyo po ang inyong Bible, mababasa niyo po yan sa Isaiah chapter 14, 12 to 23. The first sin was pride. At anumang pong sin ay extension lang daw po ng pride. Pride led the angel Lucifer to exalt himself above his creator and above God. Ang sabi po niya doon sa Isaiah, I will. Sabi niya, I will be like the Most High. Pumasok po yung salitang I will. Ang focus ay ang kanyang sarili. When we talk about pride, alam niyo po, ang pinaka-paboritong topic ng bawat isa ay ang kanyang sarili. Makinig ka po sa isang tao, kapag ang topic ay sarili niya, hindi po siya nauubusan ng kwento. Sapagkat ang nature po ng tao, ang importante lagi ay sarili. Sabihin mo na yan, I. Yun po ang pinaka-dangerous na audience, I. Kapag ang audience mo yung sarili mo, ang gusto mong i-please yung sarili mo. So when we talk about pride, kaya sa gitna ng word na pride, ang gitnang letra ay, makakala po akong kausap. Sa gitna ng salitang pride, ang gitnang letra ay letrang, sa gitna ng letrang sin, ang nakagitnang salita o word ay sin, ay. Kaya madalas, ang problema natin ay sarili mo mismo. Pakisabi sa katabi mo, sarili mo mismo. Minsan mismo, sarili mo mismo ang nagiging problema natin. So we'll be talking about pride. And when we talk about humility, sabi po ni Oswald Sanders sa libro niya, The Incomparable Christ, isa sa mga paborito kong libro. Ang sabi niya, balikan natin. Ang sabi niya, humility is the supreme virtue. If humility was the distinguishing feature of the master, then it must characterize, the disciple. Sabi niya kung ang pinakamahalaga at pinaka-importanting virtue, katangian, karakter ng isang tao ay humility, ito po ang karakter ng Panginoon. At ang Panginoon Jesus po ay, as I have said, hindi po siya nagturo lang ng mga maraming teaching. Mamaya po, titignan natin lahat ng mga teachings about humility. Siguro mga maraming